Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Densing. Itong si Densing, mga kabunyog, si Ipimaco Densing. Ewan ko kung kilala nyo ito. Pero noong panahon ni Duterte, nakikita ko talaga ang pangalan nito. Saka mayabang talaga ito noong panahon ni Duterte. Itong si Ipimaco Densing. Bakit ngayon controversial ito? May kumakalat ngayon na video. Ito, nakaupo siya sa isang restaurant, may kasama siyang babae. Yan nakikita nyo. Ngayon, sinisites siya ng isang lalaki. Hindi kasi pinapakita yung mukha ng lalaki. Sinisita siya. So sabi sa kanya, ang yabang-yabang mo. Noong panahon na nasa DILG ka. Sabi sa kanya, noong panahong nasa DILG ka, giniba ninyo, parang sinunog pa yata yung kanya daw na ari-arian. Wala man lang daw order ng korte, basta na lang pinasira nito nila Densing. Nito nila Ipimaco Densing. Kaya sinisita siya habang nakaupo siya sa restaurant. Yan, yung nakikita niyong posisyon na yan. Hinahamon siya. Gusto mo suntukan niya tayo? Suntukan niya tayo. Makaano man lang ako sa'yo. Kaganti man lang ako sa'yo. Yan yung hinahamon sa kanya nung lalaki. Yan yung hinahamon sa kanya nung lalaki. Tapos itong si Ipimaco Densing hindi makakilos. Hindi siya makakilos. Makikita mo takot siya. Makikita mo takot siya. Sabi niya, habang hinahamon siya, gumaganito lang siya. Tumataas siya ng kamay. Ibig sabihin, ayaw niyang lumaban. Kasi sigurado takot siya. Nakikita mo naman dun sa ekspresyon ng mukha niya, natatakot siya eh. 250 million yung sinunog yung hotel. Anong hotel? West Cove. West Cove, wala ka namang court order Mayabang ka lang dahil DILG ka. 300 pamilya ang ginuto mo. Mayabang ka lang, gusto mo suntukan tayo sa labas. Hindi galing sa gobyerno ang pera na yan. Pinaghirapan ko. Tapos susunugin nyo. Asan yung court order nyo? Pinasok nyo kami para magpasikat doon. Ninakaw nyo lang ang pondo ng Boracay. Nanginginig ako sa galit. Sumusuntukan tayo sa labas para makaraos lang tayo. Pasensya na Pero malaki atraso niya. Sige sir, okay na. Nataon lang na 50 pulis ang kasama nila sa amin Sige sir. Napanood nyo ba yan, mga kabunyog, mga kababayan? Yung video na yan, kumakalat yan sa social media. Yung video na yan, sinita siya. Ngayon, hindi niya yata nakikilala yung lalaking sumita sa kanya. Nagpakilala. Sabi sa kanya, ako ang may-ari ng West Cove. Pinangalanan. Isang resort sa Boracay. Isa palang resort yan sa Boracay noon. Ito yatang si Ipimaco Densing dahil nga official siya ng administrasyon noon. Hindi ko alam kung ASEC ito, USEC ng DILG. Basta nasa DILG ito, Department of Interior and Local Government, noong panahon ni Duterte. At mayabang naman talaga ito noong panahon. Mayroon mga noon, pinagyayabang nila yung Boracay, lilinisin daw nila. Kaya lang, hindi nga dumadaan sa due process.
hindi dumadaan sa due process, mayabang talaga nung panahon. Siyempre, nung panahon ni Duterte, ay ang pinapakilala nila, pinapakita nila, kamay na bakal sila eh. Kumbaga sila ang batas. Ganyan din yan si Ipamako Dinsing noon. Mayabang talaga yan. No, na, lalo pa, official siya ng gobyerno. Panahon ni Duterte. At ngayon, sinitas siya nung isang tao. Nakita siya sa isang restaurant, may kasama siyang babae. Sinisita siya. Kumbaga dinuduro-duro siya, pinagsasabihan. Ikaw, ang yabang-yabang mo noon, ano ka ng DILG? Ano ninyo? Sinunog at dinimulis nyo ang pag-aari ko. Nawalan ng trabaho ang maraming tao, sabi niya. Tapos sinabi niya kung magkano yung halaga ng property niya. Ako ang may-ari ng West Cove, yung sa Boracay noon. Kaya lang, siguro, hindi siyempre matandaan ni Dinsing siguro yung lalaking nagpapakilala, pero sigurado naaalala niya yung ginawa niya noon. Makikita mo kay Dinsing habang sinisita siya, takot na takot. Takot na takot. Kaya ano yan mga kabunyog, makikita mo, hiyang-hiya siya, may kasama pa naman. Hiyang-hiya siya. Wala siyang magawa. May kasama pa naman. Kahit yung kasama niyang babae, hindi gumagalaw. Siyempre, takot. Pero mabuti na lang at hindi ito pumapalag. Habang sinisita ito at hinahamon itong si Dinsing, hindi pumapalag. Tumataas ng kamay. Siyempre, makita mo, natatakot talaga siya. Natatakot si Dinsing. Pero nung mga panahon talaga, kilala ko yan, ay grabe yan noong panahon. Dahil ang pakilala nga ng administrasyon ni Duterte ay kamay na bakal, ito ay nasa DILG, pinagmamalaki niya pa naman na siya rin daw ay ipapatupad niya ang batas ni Duterte, ang kamay na bakal ni Duterte. O ngayon, ginawa nila doon sa Boracay, so marami silang na biktima doon. Ngayon, nagkita sila. Nagkita sila. Takot na takot itong si Dinsing eh. Kita mo yung takot sa mukha niya, tumataas na lang siya ng kamay. Yan ang mga yan yung mga makukuha ng mga taong nung panahon ay mayayabang, akala mo walang kinatatakutan kasi sila ang noon, sila ang mga hari noon. Pero ngayon, tingnan nyo, takot na takot. Sa totoo, nang si Sara Duterte ay maging DepEd Secretary, kinuha pa yan. Nakita ko pa yan si Dinsing. Nakita ko pa yan si Dinsing na kinuha pa yan ni Sara. Kasi loyalista talaga yan, DDS yan. Die-hard Duterte supporter yan. Ngayon, anong nakikita natin dito? Na nung panahon, mahambog ka, mayabang ka, ngayon wala na kayo sa pwesto, wala na. Mabuti na lang, mabait din yung lalaki. Inamin niya naman, sinabi niya na, galit talaga, ano ako sa'yo, mainit ang dugo ko sa'yo. Tapos nagsorry siya dun sa may-ari ng restaurant. Nagsorry siya. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyari dyan kay Ipimako Dinsing. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,